Okay guys, so ito na yung ating PC build. So unang-una guys ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga features na nagustuhan ko sa casing na ito. And then later on, yung mga hindi ko naman nagustuhan sa casing na ito. Okay? So unang-una, yung nagustuhan ko sa kanya guys ay yung kanyang power switch button. So napakalambot po ng kanyang button. So mechanical button po ito. Next ay yung nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang lagayan dito sa kanyang fan sa ilalim din sa gilid ay meron po siyang air filter. So hindi agad dudumi yung ating mga fans. And then yung next, yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang built-in riser. So itong riser na ito ay 4.0 na po ito, capable for PCIe 4.0 na siya. So ngayon, yung mga GPU na mga latest na 4.0, capable na po siya, no? So ready na siya. Sa kanyang likuran, meron na po siyang storage. Dalawa po yan. So itong storage ito, nagayon po ito ng mga hard drives niya, no? Na for your convenient, mas mabilis na lang siya kasi tatanggalin mo na lang to. Bubuksan mo na lang siya, hindi nilalagay mo na lang yung storage mo. Pero dapat, syempre, may nakaabang kayong mga wirings. Kasi kung wala, bubuksan nyo pa rin po itong side panel niya para maikabit nyo po yung storage dito. Okay, so next naman ay yung kanyang LCD. So yun nga, isa sa mga best features nito ay yung kanyang 4K LCD display. So ito po yung pinaka-highlights nila talaga sa casing na ito. So 4K na siya. Ito po ay magsisilbi na second monitor nyo, no? Kasi ang gagawin nyo dyan guys, pag naka-purchase kayo nito, kasama po siyang display port. So itong display port na ito ilalagay sa likuran. Okay, so dito nyo ilalagay yan guys, yung display port. Ayan, kakabit nyo siyang ganyan. And then yung isa, papuntang GPU. So display port din. Yeah. So magiging ganyan pa yung tsura niya. Para mapaganap po ito, kailangan nyo ikabit yung mga yung cable na yan. No? Okay, so doon naman tayo guys sa mga features niya na hindi ko nagustuhan. So unang-una, yung hindi ko nagustuhan sa kanya guys, ay yung kanyang bigat. So yung casing na ito, napakabigat. Ayan, makikita. Then pangalawa, yung kanyang likuran, very open. Okay, gaya nito, no? So ito po kasi pwede pasukan ng mga insekto o yung mga alikabok. So mabilis na maalikabukan din yung ating loob. And then yung next naman, yung last is yung kanyang LCD. Yung tempered glass, yung LCD niya, very prone sa fingerprint. So hindi siya anti-fingerprint. So kahit makahawak ka lang saglit, ayan, didikit agad yung mga fingerprints mo, no? Mabilis dumikit. So yun lang naman guys yung mga disadvantages niya na nakikita ko sa ngayon. So ngayon guys, next ay alamin naman natin kung ano yung features ng LCD na ito. At tignan natin sa ating computer, ano, kung ano yung mga features niya. Okay, so ito na guys yung itsura ng ating PC build. So ito na po yung kanyang LCD ng ating case, ano, ng Y70 Touch. So hindi lang po siya basta-basta 4K LCD guys, kundi isa din po siyang touchscreen. Ayan. So papakita ko sa inyo. Ayan, natatouch natin siya pa. Swipe and left and right. So kung makikita nyo, meron tayong mga widgets na pwede natin ilagay dito, which is napakaganda. So yan, pwede din tayo maglagay ng gallery, mga pictures natin, personal pictures kung gusto nyo, pwede nyo i-add dito. Or even video guys, kung meron kayong mga video, pwede nyo i-add dito, hindi lang picture din, ano. Yan siya, no. So may calculator tayo dito, may mga emojis, and then dito meron tayong clock. And then pwede din tayo maglagay dito ng pictures. So widget din po ito. And then dito meron dito yung widgets na nagmo-monitor ng ating total CPU, kung gaano siya kabilis yung kinukonsume. Ganun din sa ating GPU, no? Kung ilang percent yung kinukonsume niya. And then yung temperature, yan, kung makikita nyo sa GPU, meron din po. So dito naman is yung kung ano yung previous, ang alam ko dito ay lalabas kung ano yung mga previous na app na binuksan natin. And then of course yung dito hindi ko pa na-adjust, ano guys, pero dito kasi pwede nyo ilagay din weather forecast kung saang lugar man kayo. Okay, and then dito sa baba meron tayong dock, which is ito yung mga shortcuts. So itong mga dock na to, napipindot po yan, and once napindot natin siya ay magbubukas po yung app dun sa ating monitor. So parang shortcut siya guys. So halimbawa pinindot natin itong Windows Explorer, magbubukas po yung app ng Windows Explorer sa ating monitor. Ganun din po sa ibang app, yung Google Chrome or yung settings. And then ito po ay nako-customize din po ito. So pwede nyo palitan yan kung anong shortcuts yung gusto nyo. Ito meron siyang built-in game, itong lock game. Ayan, papakita ko sa inyo. Pag pinindot natin siya,
pwede tayo makapaglaro ng game na Tetris, ano, yung makikita nyo. So, itatouch lang natin siya guys. Gaya yan. Then, pag i-roll natin, rotate, ganyan lang siya guys, idadrag. Maliban dun guys, pwede pa natin siyang i-swipe sa may left side. And then, dito, makikita natin yung mga widgets ulit, another widgets, which is more na specific dun sa ating needs. Okay, so kagaya na ito, ang nilagay ko na widgets dito ay yung ating Ryzen processor na mamomonitor ko yung temperature, total percentage ng overall CPU, and then yung kanyang CPU fan. Ayan, kung nakikita natin dito, lumalabas po yan. And ganun din sa ating GPU, yung GPU core niya, kung gaano ka init, temperature, percentage, kung gaano ka lakas yung kinukonsume na, ilang percent. And then, ganun din sa ating GPU fan. So, ganun din dito sa ating memory. Meron din tayong memory widget dito. Dito, so, makikita nyo guys yung total capacity ng ating memory. 15.9 gigs. So, 16 gig po yan, ano? So, makikita natin yung in use, yung ilan yung nagamit na memory. And then, yung available memory. Yan, mamomonitor nyo. So, kung maglalaro kayo ng games or any app na bubuksan nyo, nagbabago po yan real time. Okay, so dito naman sa ating pang-apat is yung storage na widget, which is mamomonitor mo din guys yung temperature ng inyong hard disk, ng inyong hard drive, yung NVMe, yung SSD. So lahat po yan. So kung anong drive din siya, no? So for example, ito ay naka-drive F, and then yung temperature is 13 degree, use, and then yung capacity, total capacity. So kung gusto mo ma-check yung ibang storage mo, yun lang gagawin nyo guys. Scroll down mo lang. Ayan yan. So, ito yung main hard drive ko, yung Type-C. So, kung makikita natin, yung temperature niya ay 47 degrees kasi yan yung main drive ko. So, yung capacity niyan is 1 terabyte, NVMe po yan. So, yung use ko is 173 gig. Okay? So, makikita nyo guys, pwede yung scroll down yan. Lahat po ng drive nyo lalabas po dito yan. Ayan. Kagaya yan, ano. So, next is yung gallery. Ito, inad ko lang din ito. So, pwede mong i-remove optional naman po lahat ito kung ano yung i-add mo lang na widget. Yung background din ito guys, napapalitan. So, kagaya niya, napapalitan po yan. Doon na po mismo sa ating computer, no? Doon tayo mag-a-adjust sa mismong Nexus app para mapalitan po lahat yan. Ganun din po sa mga widgets. So, ngayon, papakita ko sa inyo, itatry natin kung paano natin siya papalitan sa ating computer. So, punta tayo ngayon sa ating computer guys. So, dito sa ating computer, i-open lang natin yung Nexus app. Okay, so ito po yung magiging itsura niya. So, kung mapapansin nyo guys, yung background natin dito ay parang wormhole na, kagaya nyo na, no? So, kung ano yung background mo dito, yun din yung magiging background mo dito sa inyong LCD. Okay? So, kung mapapansin nyo, iba ang background dito, iba din ang background dito sa pangalawang tab. So, gawin lang natin, kung gusto nyo palitan yan, simple lang, pupunta lang kayo sa settings ng inyong Nexus. And then, meron naman ditong themes. Ayan, ito. Yung theme niya. So, dito guys, mapapalitan natin yung itsura niyan. So, for example, papalitan ko siya neto. Libre naman yan. Mag-download nyo, no? So, antayin nyo lang matapos yung download din. Apply nyo lang. Absolutely. Yan. So, kung mapapansin nyo guys, nagbago na siya. Yan. So, kung ano yung background ko dito sa aking computer, yun din magiging background ko dito sa aking LCD, sa aking case, ano? Sa CPU case. So, ngayon guys, ipakita ko naman sa inyo kung paano mag-work yung dock. Okay, so ito yung dock natin. Kung ano yung shortcut mo, pag tinap mo siya, mag-open dito sa ating computer. So, for example, itatap ko tong VLC player. Pag tinap ko siya, yan, kung makikita nyo, nag-open yung ating player. So, ganun po gumagana yung shortcuts. So, halimbawa, nagtap ako ng Google Chrome. So, ito yung Chrome natin. Pag tinap ko yan, mag-open yung ating Google Chrome. Okay? So, yun lang guys yung ating review para sa case na ito. Ito para dito sa ating Height Y70 Touch. So, sana po nagustuhan nyo yung video namin. And please don't forget to subscribe sa aming YouTube channel para lagi kayong updated sa mga videos po namin. Thank you po for watching.